Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, mukhang wala po talagang makukulong na mambabatas maliban kay Saldico. Kung inyo maaalala, kahapon, yung video po natin, inabsuelto ni Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ngayon, itong ICI na binuo ni Bongbong Marcos para mag-imbestiga at malaman kung sino talaga yung pinaka-mastermind ng sindikato ng flood control sa gobyerno, walang makitang ebidensya na magkukonek sa mga empleyado, opisyal ng DPWH doon sa mga politiko. So, ibig sabihin, ang makakasuhan lang talaga dito at ang may pakukulong lang yung mga kontraktor at yung mga empleyado lang ng DPWH at ang makukulong lang at ibig sabihin, absuelto na ang lahat maliban lang kay Saldico. So ito, panoorin po natin itong ibinunyag ng Senator Marcoleta dahil nga yung ICI mismo ay nananawagan ng pwedeng maging witness para may pakulong daw yung mga dapat may pakulong dahil nahihirapan silang maghanap ng pwedeng maging eyewitness dito sa problema natin sa korupsyon ng flood control ng DPWH. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Ko pa sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen, ha? May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, etong sabi niya, Sen, ha? Hindi namin ma-connect. Ay, yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, sino ang nagsasalita dyan? Chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. So yun, malinaw, wala raw silang ebidensyang magkukonek sa mga mambabatas. Alam nyo, matatalino rin yung mga magnanakaw sa gobyerno kasi nga, wala namang resibo o receiving copy na pipirmahan yan na magpapatunay na tinanggap na nila yung kanilang mga kickback. Kaya nga, di ba, sabi nga nila Orly Cotesa ng mga contractor sila Diskaya, in cash nila ibinibigay yung kanilang yung mga parte ba ng mga politiko para walang paper trail. Ngayon, ang hawak lang na ebidensyang pwedeng magturo doon sa mga mambabatas na yun, mga politiko na yun, yung hawak ng mga kontraktor na ibinibigay nila doon sa mga mambabatas. At halimbawa na lang, mga ledger, ganyan, mga text message kung meron man dyan, kung ano man yung mga pwedeng listahan, kung magkano yung amount, yun ang pwedeng ibigay ng mga kontraktor sa mga nag-iimbestiga, halimbawa dyan sa ICI o kaya sa Senate Blue Ribbon Committee, kasi wala talagang, kumbaga, kahit sino, walang pipirma na magpapatunay na tumanggap na sila ng pera. Doon nga lang sa simpleng di ba, traffic violation. Kapag nag-abot ba yung hinuli, di ba? Meron ba pinapipirma doon sa humuli para absuelto na, di ba? Wala. So, ano lang, mabilisang bigay lang in cash para wala ng paper trail, walang ebidensya. Pero, may mga nangyayaring, may mga dash camera, di ba? Ganyan, cellphone video na hindi alam nung enforcer o yung tumatanggap ng lagay, na nabibidyoan na sila, pero yun yung nagagamit na ebidensya. Unlike dito sa mga politiko na to, wala talagang kahit na na pwedeng magturo o ebidensyang sila mismo yung tumanggap. Kaya ngayon iba ginagawa, di ba? Pinakukuha sa ibang tao. Hindi talaga yung direkta silang kumukuha ng pera para walang ebidensya. Ngayon, dyan nahihirapan yung ICI kasi nga wala silang makuwang witness.
Dahil yung witness na gustong nag-apply, ayaw naman nilang tanggapin kasi malalaglag at malalaglag yung mga dapat ilaglag na malapit doon sa tarangkahan ng Malacanang. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari... Tama naman, di ba? Involved yung mga contractor, especially yung Diskaya, involved sila doon sa sistema ng nakawan ng pera ng Ghost Project. So, meron silang personal knowledge. Pero bakit hindi tinatanggap o bakit ayaw nilang tanggaping witness yung mga Diskaya? Lalo na si Gutesa, di ba? Siya, parte rin naman siya ng sirkulasyon dahil sila mismo o siya mismo nagbitbit ng pera na iaabot doon kay Saldico base sa kanyang statement. So, meron din siyang personal knowledge. Alam nga naman ang kunin mong state witness, yung walang kinalaman tulad nung nandun sa kabilang kanto na nagtitinda ng fishball. Tapos yun ang kukuhanan mo ng statement. So, napakalayo talaga kumbaga malabong maging witness. Pero yung mismo nandun na nga mismo na kaparte kasama dun sa cast ng nakawan, nagsasabi na sila ang mga kumbaga nagsasalita na sila kung sino ba talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Bakit ayaw tanggapin ng gobyerno para malaman yung katotohanan? Ano ba yung saysay ng pag-iimbestiga? Di ba? Ano ba yung saysay ng ICI? Naggalit-galitan pa si Bongbong Marcos pero ayaw naman pala nilang malaman yung katotohanan. At ang gusto lang nilang mangyari, yung katotohanan, yung manggagaling lang sa kanila. At ang alam nilang katotohanan, ang mga nagnanakaw ng pondo ng gobyerno, mga Duterte. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design. Sang-ayon sa specification at sang-ayon sa materyales na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon ma-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. Kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan ini-encourage mo nga Ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matukoy yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang ako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna,
sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko. Correct. Tama naman yung sinasabing kinakampihan daw. Sa palagay ko, kinakampihan nga ni Marcoleta itong mga Diskaya. Pero para alamin kung sino talaga yung pinaka-mastermind, yung pinakaulo. Kaya nga pinakakagat niya, pinapainan niya yung mga Diskaya, yung mga gusto mag-witness, na posibleng bumaba yung pwede maging kaso nila kung sakasakali. Kaya nga binibigay, kumbaga, ibigay mo yung luho nila, ibigay mo yung gusto nilang mangyari. Pero ano yung kapalit, di ba? Magturo ka. Hindi na ibig sabihin nagsalita na yung mga Diskaya, paniniwalaan agad. Kaya nga merong investigasyon para malaman yung katotohanan, di ba? Pwede mo ibangga yung sinasabi nila doon sa sasabihin ng inaakusahan. Pero dahil nga ayaw nilang kunin na maging witness yung mga Diskaya, kasi nga mahihirapan yung mga politiko na banggain yung mga statement ng mga Diskaya dahil totoong nangyari. Dahil sabi ng mga Diskaya, meron silang ebidensya. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat siyempre yung mastermind nakatingin sa kanya eh. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. O marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw eh. Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. So, di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si Retired Justice Andres Reyes. Yan mismo, galing mismo sa ICI na sila ay nahihirapan. So, paano sila naging independent kung hahanap sila ng whistleblower na manggagaling pa sa ibang ahensya? So, dapat pag independent ka, ikaw mismo yung maghahanap para makakuha ka ng pwedeng maging witness. So, ngayon, ito yung pag-amin ng ICI na nahihirapan sila at hindi nila kayang i-connect. Kaya huwag kayong magtaka kung ang makakasuhan lang dito, si Saldico lang na nag-iisang politiko at mga senador na gusto nilang matanggal. Diba? Tulad ni Jinggoy, si Escudero, si Villanueva. Pero maliban dun, wala ng congressman maliban kay Saldico. At ang makukulong lang ay yung mga DPWH employee at opisyal. So ito, panoorin po natin itong pag-amin ng ICI na nahihirapan silang i-connect daw itong mga politiko at naghahanap sila ng whistleblower. Whistleblowers, because there is no connection from DPWH. This weekend for a special Bohol edition. We're back on Wait lang, wait lang. This time for the... Wait lang, hanapin natin na medyo... ito na, ito. Wait lang. Para buo. Yan. Whistleblowers, because there is no connection from DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it may be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is... Ayun, malinaw na yun. Sabi niya, nahihirapan siyang i-connecta. Yes. Sa pagitan ng proponent, yung may kinalaman dun sa pagpapatupad ng project at saka yung empleyado ng DPWH. So mga kailangan nakuha niya ng whistleblower. Yes. So itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman may magagawa siyang paraan tungkol dyan. So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba meron kang protection? Ang Estado ang magbibigay sa'yo ng protection. Kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin eh. Yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado, magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that,
bibigyan niya ng protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo nung taong nag-a-apply na maging state witness. Pag nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, Kaso nga, yung ngayon ginawa ni Boying Remulla nung siya pa yung Department of yung ang department ng galingan ni Remulla, nakalimutan ko na. Yun sa Department of Justice. Bending the law eh. So kapag ang matatamaan na yung boss niya, mga kaalyado ng boss niya, lalo yung pinsan ng boss niya, kailangan niya ng i-bend yung law. So binend yung law, hindi napasok sa witness yung mga diskaya. Pero pag kailangan nilang magkaroon ng positive outcome dun sa gusto nilang mangyari, kahit wala sa batas tulad ng protection sa witness protection, walang restitution dun, binend uli nila yung law para hindi makapasok yung mga diskaya. So ganyan po minamanipula ng mga sindikato sa gobyerno. Sila ang magsasabi kung sino yung witness, sino yung hindi. Pag hindi yung kaalyado, ligwak yan. hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pinahirapan mo, pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta ang dyan. Si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ay, malinaw na. Yun nga kasi mga bobo. Kasi nga, tama nga naman, sino ba ang magsasabi kung magkano kailangan nilang isode? Si Boying Remulla? Si Bongbong Marcos? Hindi eh. Ang magsasabi po korte. Kasi kailangan pang, alam yun, i-consolidate lahat ng ari-arian nila na na-acquire nila sa loob nung sila nangungontrata sa gobyerno. So, i-determine pa yan kung magkano. Kaya nga, tanong nga ni Marcoleta nung budget deliberation ng DOJ, magkano ang dapat isoli ng mga diskaya para mapasok sila sa witness protection program. Hindi masagot ng DOJ kasi iniimbestigahan pa raw. O saan, ibig sabihin, hanggat iniimbestigahan nila, hindi mapapasok sa witness protection program ng mga diskaya. So ang ending, wala talaga. Hindi sila papasok kasi nga, hanggat di natatapos ang investigasyon, hanggat matapos yung investigasyon, hanggat hindi nila ibinibigay yung amount na dapat isoli ng diskaya, walang mangyayari. Hindi sila magiging eyewitness. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.